juniors, yun yung ililid mo. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film for a cause na pinagbibidahan ni Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did it soon to stay the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill Stars TK Nurse sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.
Amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, 7 minuto na ho, makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Dadpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre kasama na ho yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Isang mapagpalang araw ho, malinang Sabado sa atin. Ados ho sa buwan ng Mayo, pero April pa yung ating kalendaryo. Ako ho si Raymond Dadpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para ho sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Umaga sa iyo, paring Romel. Good morning, paring Raymond. Binabati natin muna yung ating mga boss dito. Dahil mga puro award tong nakikita ko dito sa ating harapan. Una yung Gandingan Awards. Ayan. 2026 kay Boss Cesar Chavez. Tinanghal na best program host. At saka yung isa. Saka si Boss Angel. Kung Angel Palmones. Congratulations. Dalawa sila. Siyempre, dito naman sa Golden Wheel Award ng Rotary Club District 3780, si Boss Elpidio Deo Macalma. Ayan, no? Congratulations! Yun lang naman ang kunti nating ipagyabang. Pag mga ganitong panahon. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mawawalan. At hindi rin kayo magkakaroon.
Hindi, magkakaroon daw mamaya. Sabi ni... Matik naman yan. Oh. Ay, mga boss naman natin dito, may kusa yan eh. Oh. Kaya huwag kayong mag-alala. Congratulations ulit sa inyo. Congratulations. So, at syempre doon sa mga award-giving bodies, salamat din ho sa inyo sa inyong Tiwala. pagtitiwala. Pero syempre, kahapon, paring Romel, ginunita ang Labor Day at talagang patuloy ang pagli-labor ng mga kapwa manggagawa natin. Kaya lang medyo wala eh. Parang naghihintay tayo ng kung anumang mga announcement. Taon-taon na paring Raymond, yan lagi ang panawagan ng mga obrero. Itaas ang sweldo. Lalo na ngayon na tayo ay nasa panahon ng krisis. Ayun na nga. Inasahan na kahit papano merong magandang anunsyo tungkol sa wage increase. Yung pala. Kahit naman na kung hindi man wage increase, meron naman kasing mga non-wage benefits na iba na at saka pwedeng merong ano ba yung dalawang riyon na nagtaas ng kanilang minimum wage dahil sa regional wage board. Maliit man 'yon, pero maliit talaga. Pero at least sabi nga nila meron kaysa yung wala. Ngayon, ang susunod na tanong, granted na maliit man yung tinanggap doon sa dalawang riyon na yun, paano naman kami rito sa Metro Manila, NCR at sa iba pang rehiyon? Baka naman, mga regional wage boards. Baka sasabihin sa atin dagdagan nyo ng butas ang inyong sinturon. Ay, nako. Kaya pa ba? Kaya pa ba magtiis? Ayun na nga. Kasi tama din naman may nakita ko yung pahayag ni kahapon Senador Risa doon sa harap ng mga allied metal workers diyan sa Lipa, Batangas. Kung minsan yung mga manggagawa hingi tayo ng taas ng sahod. Sige, bigyan ka naman ng taas sahod. Ang problema mo, tumataas yung sahod mo kung tumataas. Sumasabay naman yung kabila na tumataas din lahat ang uri ng bilihin. So parang useless. So parang diba? wala eh. Binigyan ka nga ng, let's say, 15, 20 pesos kada araw na salary increase. Ipinagmalaki pa yon na, nagbigay tayo ng salary increase. Kaya lang, doon sa kabilang banda, ang laki din nung itinaas ng mga, siyempre, halaga ng basic commodities. Bilihin, no? Kuryente. Yan, yung kuryente. Dami nagre-reklamo dyan. Dami nagre-reklamo, parang Romel. So, lahat ho ng bayarin, nagsitaasan din. So, yung itinaas sa sahod, natunaw din. Kung minsan, pero parang Raymond, mas matindi kung hindi ka na nagtaas sa sweldo, tuloy-tuloy naman ang pagtaas sa halaga ng basic commodities at serbisyo. Mas malaking dago. Kaya kumbaga, mas mararamdaman mo yung sampal eh. Di ba? Mas doble yung bigat. Yes. So sana, yung, dapat naman talaga medyo balansehin din. Kailangan din ng balanse. Yes. Kasi ang wala naman tayong problema doon. Ang katwiran naman ng ibang employer, sige, magtataas kami. Pero, ganito mangyayari sa manpower natin, baka magbawas tayo. Ayun. Hindi rin maganda. Balanse yan, tama yung sabi mo. Balansehin natin. Pero ito na nga, sana makatawid na tayo dito, pero hindi pa eh. Wala pang malinaw na ano eh. As a matter of fact, parang Raymond, sa susunod na linggo, ayan, may tataas daw. Sa halaga ng produktong petrolyo. Akala natin tuloy-tuloy na yung pagbaba. Pero wala kasing linaw pa eh. Hindi pa malinaw kung anong mangyayari doon sa nangyayaring gera o girian dyan sa Middle East. Naglaylo pero hindi ko alam kung saan ang direksyon. At saka nakaka-apekto rin. Parang Raymond, yung patuloy na pagsemplang ng piso laban sa dolyar. Iyan ay isa sa tinitignan na dahilan kung bakit tataas ang halaga or inaasahan tataas ang halaga ng produktong petrolyo next week. Kasi yung sabi, may yung mga tumatanggap ng dolyar, natutuwa sila. Dahil mas mataas yung palitan. Palitan. Pero, tumaas nga yung palitan mo,
yung ginagastos mo naman, lumiit ang halaga. Ayan. Kumbaga Yun lang lalo yun eh. nabawasan yung purchasing power. Kasi para bang, napakasimple lang. Magdala ka ng 1,000, punta ka sa grocery store o kaya sa palengke. Dati-rati, makukumpara mo naman eh. Yes. Pag ikaw ay namamalengke o kaya bumibili sa mga grocery stores, makukumpara mo yung 1,000 nung buwan ng Pebrero at 1,000 ngayon. Naku, napakalaki ho ang kaibahan nung At saka mabibili. dati, parang Raymond, ay ngayon, binabanggit mo, ang sukatan 1,000. Dati 500 lang, hindi ba? Ano ang mabibili mo sa 500? Ngayon, hindi eh. Ano ang mabibili mo sa 1,000? Wala, yun na yung limit nun. Yes. Maximum na yan. Kumbaga, yun ang indikasyon na talagang tumataas. At bumababa ang purchasing power ng mga consumer. Ayun, kasi nga, kita mo, dati-rati yung 100 piso natin, kahit pa paano, nakaka2 litro tayo ng diesel. Nako. Ngayon, wala na. Wala na. Di ba, yun yung kinukumpara natin. Ganun ho titignan. Hindi yung tumaas yung palitan ng, alam mo, dollar earner kayo, mga pinapadala ng mga OFW. Kala nyo, mas malaki yung nakukuha nyong kapalit. Pero pag bumili naman kayo, wala. Yung halaga ay kumbaga tunaw yung ganun, yun yung titignan natin sa ganyan. So, ang sabi dati, ang tanong lagi dati, parang Raymond, yung 500 mo ngayon, ang katumbas niyan halos 100 pesos na lang. Ngayon, hindi na eh. Yung 1,000 mo ngayon, ganito na lang ang katumbas niyan. Malaki ho ang yun yung explanation ng inflation. Kasi kung binabanggit lalo kung makinig ka sa mga yung dating taga NEDA, kung tawagin ngayon ay DepDep. Puro numero yun, hindi maintindihan. Naku, malilito ka lang kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Ang hirap intindihin pagdating sa numero. Pero kasi kung minsan hindi nila ma-explain into yung lingwaheng pinakasimple. Madaling, yung madaling maunawaan ng karaniwang mamamayan. Kaya kung minsan natutuwa na lang kami pag nakikita namin na nagsasalita sa isang Senate hearing, halimbawa Secretary Arsenio Balisacan. Pag yan ang marinig mo, naku po. Kung ano-anong terminology maririnig mo eh. Mapapanganga ka na lang eh. Pero sa totoong tunay, bumaba ang halaga ng pera natin. Ganun lang ho kasimple. Ano ibig sabihin, totoo din naman na kung kayang magtipid, bakit hindi? Kaya lang, sabi nga nung iba nating meron pa bang ititipid? Yun na nga eh. Ayun ang mas malupit. Pero sa kabilang banda, ayun, pinag-uusapan natin yung mga tipid-tipid. Meron namang iba nating mga opisyal na tuloy ang kanilang ligaya. Ayan. Ang sabi, magtipid sa krudo. Ano ginagawa nung iba, paring Raymond? So, sandamo ka lang convoy. Lalakad lang si Mayor, ang haba ng convoy. Lalakad lang si Governor, sandamo ka lang kanyang mga kasama. Si Congressman, si Senador, si Secretary. Meron pang bureau directors dyan kung minsan pag kumilos akala mo, daig pa yung amo eh. Well, maintindihan natin yung halimbawa, yung mga mandated, paring Romel, halimbawa, yung Pangulo, hindi man talaga, maaring magbawas, pero talagang hindi yun kasi mandated yun. Ang Vice President, ganun din naman. Kaya lang, napagkukumpara pa rin kasi paring Romel nung panahon ni VP Lenny at saka ni VP Sara Iba din kumilos ang mga security. Yung sabagay, kung hindi ka kasi security conscious, diyan lang sa Senado, paring Romel. Si SP Soto, siya nagmamaneho ng sasakyan niya. Papasok ng opisina. Ay mukhang gano'n yata nakagawian niya hindi ba? Ayun na nga. Si Senator Lito Lapid, pag lumakad yan, sila lang. Kasi wala silang pinangambahan. Hindi ko alam. Bakit yung... ikukumpara mo lang sa iba. Hindi ako magbabanggit na ibang pangalan. Kung sa bagay, pag kumilos pambira, isang batalyon yata yung security. Dumidilim ang paligid.
At tapos ilalabas sa social media. Uy, ang daming tao sumasalubong pag Pala sila. sila yung mga security. Magkakapit bisig. Kaya nga, kung minsan, hindi na ako magbabanggit na yung pangalan. Alam naman nila yun lalo na kung yung mga kababayan natin na tutok sa social media. Alam nyo naman yun, kilala nyo naman kung sino yung basta tinutukoy ako, namin. ang sinisiguro ko, si SP Soto, dahil nakikita ko siya nagdadrive pupunta galing sa bahay nila, papasok. So, yung driver na dyan, nag-aantay sa Senate. At magalit na kayo sa amin kung magagalit kayo. Pero yun talagang totoo hindi ba, parang Raymond? Yan nakikita nyo lang sa social media. Kami nakikita namin personal. Paano na yan? Senator Senator Lito namin. Good morning, Senator Lito. Florante Rosales, magandang umaga sa iyo. Ayan, sila, tatlong, tatlo lang silang kumikil. Pwede naman pala. Diba, yun ang inisip natin. Punto lang na hindi naman natin, pero, hindi ko alam kasi syempre, baka sabihin naman nila, iba naman yung sitwasyon ninyo dyan sa Maynila kaysa sa probinsya. Kasi meron naman talagang mga area admitted naman, na merong area, halimbawa sa Mindanao, may mga region dyan na kahit local official, kailangan din ng dagdag security. Yung mga mapupunta sa mga tinatawag na crucial na lugar, parang Raymond. Kasi nakita mo na yung tinira ng RPG na mayor, di ba? Intindihan natin yon. Pero hindi naman lahat ng lugar ganon, no? Lalo na, parang Raymond, kung ang pupuntahan mong lugar, baluarte mo. Baluarte mo at saka controlled area. Yawn. Halimbawa, parang dito sa opisina natin. Pag dito, controlled na to. Once na pumasok dyan sa pinto, secured ka na. Hindi. Kung minsan, meron tao sa CR, may tao sa bandaroon. Security conscious lang naman siguro, parang Raymond. Ay, kung minsan OA. Ayun lang. OA. Masyadong yun, nababanggit lang natin kasi nga pinag-uusapan natin dito, tao din lang sa tao bakit yung iba pinagtitipid nyo? Kayo, buti kung galing yung pinanggastos nyo dyan sarili nyo. Di ba? Paano kung naka-charge? Ano marami talaga silang pera? Given na yun, Paring Rowell, na marami talagang pera. Kaya lang, ibig sabihin yung ehemplo ba? Makisama naman kayo. Ipakita ninyo. Pakita natin sa mga kababayan natin sabi niyo, magtipid kami. Magtipid sa paggamit ng krudo. At tapos biyahe kayo ng biyahe. Biyahe. Yung iba nga, hindi nga lang local Ayun nga international pa. Ang gusto, anong tawag nila doon? Round the world. Ayan. Around the world trip. Bibiyay sa ganitong bansa, sa ganong bansa, sa ganito. Iba, Bigla ako tuloy naalala yung karakter na kilala mo ba yun? Si Dora. Si Dora. The Explorer. Ayan. Tuwang-tuwa yung mga anak kong bunso yan. Lumalaki pa Yun lang ang pinanunood niya. Biyahe ng biyahe. Biyahe rito, biyahe ron. Kaya lahat ng lingwahe, kabisado na niya. From Asia to Europe to America. Kung minsan mahirap yun ang mahirap i-translate. Yung binabanggit natin na napakahirap. Parang Raymond babiyahe yan kasama ang staff niyan, kasama ang mga security. Magkano ang gastos dun? Buti kong sarili. Yan na nga. Andes, kahit pa opisina ang gumagastos Hindi ba? Paano mo kami mahihikayat na tugunin yung panawagan mo na magtipid sa paggastos? Samantala nakikita, lagi kang wala rito, nakabiyahe ka ng biyahe. Di ba? Ang hirap timbangin. Sana lang, pakita nila sa gawa, hindi lang puro salita. Pero siyempre, sabi nga nila, ano magagawa nyo? Bilyones, dami naming pera. Yun. Dami naming pera. Pera namin to so, wala kayong pakialam kahit saan galing ito. Ganun ba, Raymond? Sama. Basta ito, amin ito. Pera ko na to Ayan. Kaya, pwede namin gastusin sa gusto namin.
Kaya, pero on the other hand, yung tayong mga kababayan natin ay talagang inuudyokan, sabi, magtipid kayo. Imbis pala yung salita doon ay magtipid tayo. Yung pala ay magtipid kayo. Mali lang yung pandinig natin. Mga kababayan. Pero on the other hand, bibiruan man tayo pero talagang totoo naman. Lahat na paring Romel eh. At saka kung minsan may disconnect yung mga opisyal natin sa mga nangyayari on the ground. Halimbawa, sa pangangailangan ng lahat, no? Isa sa pinaka-concern natin ay yung supply ng pagkain. Laging ibinabalita ng mga taga-Department of Agriculture, ito sa palay lang, supply ng pagkain ito, simple lang. Ibinabalita nila na yung buying price daw ng palay ay napakataas. Pero on the ground, sobrang baba na. Ang baba ng bilihan. Ang kawawa yung mga magsasaka. Ayun na nga. Kaya nakikita ko, sabi ko, kung minsan ang laki ng disconnect, no? Discrepancy. Iba yung ina-anunsyo ng mga opisyal natin diyan. Iba yung nangyayari sa ground. Iba naman yung nangyayari sa ground. Ano yun sinasabi ko is palay pa lang yan. Palay pa lang yan. Since mga magsasaka natin, paring Raymond, kumbaga wala nang ibang option, basta ibenta na lang eh. Alangan naman mabulok. Hindi ba? Kaya gusto ko lang sa pagkakataong ito, batiin ko yung, maalala mo yung ating na-interview one time, si Mayor Cesar Pasiwen ng retired general to ng PNP. Ngayon, Mayor ng Mangkayan, Benguet. At saka si... Good morning, Mayor. Mayor Joy... si Mayor Joy naman ng Cervantes, Ilocos Sur. Magkatabing bayan yan, paring Romel. Si Mayor Joy, parang apelyido niya ngayon, Duma yata. Nag-asawa lately. Di ba, ang daming oversupply ng gulay na hindi mabenta dahil nga ang mahal daw ng transport. Ang Mangkayan, Benguet, merong lugar diyan na mataas ang kanilang production ng gulay, no? Ang ginawa, nagbarter sila. Palitan ng kalakal. Gulay sa Benguet, ibinaba sa Cervantes, Ilocos Sur para sa ating mga kababayan doon. Yung Cervantes naman, tinapatan ng bigas. Bigas naman. Through usapan ng mga local officials. Kaya gusto natin silang batiin dito sa mga initiative na mga ito. Na minsan sa intindihan, pagkuunawaan lang ng mga local officials, malaking tulong yun na imaginein mo yung 2 truck ng gulay na hindi mo mabenta-benta o hindi mabenta sa magandang presyo. Pwede mo naman ipalit ng ibang produkto. Ipalit ng ibang produkto. Diba? Siyempre, yung nasa baba kailangan ng gulay. Ikaw naman kailangan mo ng bigas. Bakit hindi? Diba? Tama, barter. Yan. So, binamati natin yung mga ganitong klase ng mga initiative. At siyempre yung Senate Spouses Foundation, Legislative Department dyan sa Senate at sa opisina ni Secretary Dong Mendoza ng Senate. Bumili din sila, paring Romel, ng 2 truck ng gulay mula sa Benguet din. Laking tulong yan sa mga magsasaka natin. Pinamigay dito sa mga frontliners ng Senado. Di ba last time si Presidente Marcos nung bumisita dyan sa Luzon, sa Benguet binili niya yung mga gulay. Hindi ba? Tapos pinamahagi dito sa Metro Manila. 20 tons. Ayun na nga, kasi kailangan gawin ng ganun na mismong mga agencies. Tama din naman halimbawa, paring Romel, pagdating sa supply ng pagkain. Sino bang mga kailangan ng agency? Number 1, Bureau of Jail Management and Penology. Ang ilang libong mga bilanggo ang kanilang pinakakain araw-araw. Maliit man yung budget, pero kung pinagsama-sama ito, malaki. Ang Bureau of Corrections, kay General Pio Katapang, di ba? Tama. Ilang bilanggo ang kanilang, dyan lang sa Bilibidi, ilang libo ang bilanggo nila dyan. Iba pa yung mga nasa kolonya nila, iba-ibang mga penal colonies sa buong bansa. Ilan bang penal colonies yan? 6 or 7? Sa halip na itapon na lang. Di ba? Yung mga gulay. Di ba ganun ginagawa ng ibang magsasaka? Dahil sa sobrang baba ng halaga, napipilitan tuloy na itapon na lang kaysa mabulok. Kaysa naman pakainin nyo ng isang tuyo yung inyong mga bilanggo, gulay na lang. Masustansya pa, di ba? Matutulungan pa yung mga magsasaka. Both ways, it works. Masustansya yung kakainin ng bilanggo, natulungan pa yung mga magsasaka.
Kaya lang, yung takot naman kasi doon, baka mawalan sila ng kita. Ayun lang. Ay, good morning ho. Good morning. At oras natin, 5:29 na ho ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ang oras na yan ay hati.